awa ng Diyos, this is our first of 468. But, nowadays, I think hindi naman kaila sa inyo na medyo very challenging ang city of Manila. Physically and fiscally, we are, I don't want to sugarcoat anything. Basta let's just focus and accept the problem, because in problem solving, acceptance is the key. It's the first step. Ang tanong, may problema ba? Meron. Ang tanong, may solusyon ba tayong gagawin? Yes. Together, all of us here, may halaga ang bawat isa sa inyo. Saan mang ahensya, bureau, departamento kayo napapabilang. Hindi kayo nailagay dyan nang wala lang. Kayo'y kinilala, kinuha ng pamahalang lungsod upang maging bahagi ng pamahalaan na paglingkuran ang ating mga kababayan. Yang angking galing ninyo, talino, I hope I'm not asking too much. Please do some extra steps. We really need to catch up. Back to zero tayo. But, if there is one good thing about the situation, sanay ako nang wala. So, I know how to start with nothing. And I know how to begin. And I hope samahan ninyo ako muling magsimula na maibigay natin sa ating mga kababayan dito sa lungsod ang malinis, maliwalas at panatag na pamumuhay. Wala ko bang hiling sa inyo, kundi galingan nyo lang. Now, in return, and let this be, put it on record, binabalik ko yung dating polisiya ko na sinimulan ko na dati. Kaya lamang binago-bago dahil mas lamang ang malapit sa kusina sa mga nagdaang panahon. Now, all of you here listening, and please send this to our fellow workers. Mag-apply kayo ng promotion. Based on merit ang promotion natin muli sa lungsod ng Maynila. Marami sa inyo dyan. Alam ko, natapakan ang paa ninyo. Minsan nga, nagugulat kayo. Bigla na lang pumasok sa opisina. Yung bagong appointment, mas mataas pa kaysa sa iyo. Tama. Tama. Opo. Alam naman natin yan. Sabi ko nga sa inyo, in problem solving, you accept the problem, then we introduce solution. Noong araw, saksi ang Diyos, 98% ng na-promote na permanent, hindi ko kilala, hindi ko nakita. At alam din niya ng mga na-promote noon, ni hindi niyo ako nakamayan. What is the basis of that promotion or giving permanency sa kanyang kinalalagyan? Ay simple lang, based on merit. So, huwag na kayong kabahan. Kung hindi kayo malapit sa akin,
hindi kayo mapopromote, mag-apply kayo ng promotion ninyo at based on merit and time of service sa atin dito sa Luzon. Ayan, Ito nakalagay din pala naman sa paalala ko. Siyempre, hindi naman ako napunta rito ng mag-isa lang. Meron din akong mga katamping dala-dala. O, kung kukuha rin lang naman kayong item, ang kunin nyo na, yung sa dulo ng walang hanggan. Hindi yung kayo pa nasa unahan. O bakit? May nauna sa inyo eh. True that we have to accommodate you if you are qualified. But maging magalang tayo sa mga kasamahan natin sa loob na opisina na magiging katrabaho natin. Kaya, Madam Jo Quintos, you know the drill. Repeat order lang to. Please, huwag kayong mahihiya. Lalo na kung halimbawa, kayo'y paritiro na. Marami na bang paritiro rito? Good luck sa inyo. Kailangan kong bayaran ulit yung 200 million na utang ng GSIS. Kawawa naman ang mga magre-retiro. But na-resolve ako naman na yan dati. Halimbawa kayo magre-retiro. Meron kayong anak na qualified sa gobyerno. We will make priority of your family. Doon man lang malingon kayo ng pamahalang lungsod na pinaglingkuran ninyo for 20 or 30 years. As a matter of gratitude, as long as they are qualified, they can do so. Yun man lang may pamana nyo sa kanila. Sa mga oras at araw at gabi ng pagpupuyat, pagsusobra ng oras ng pagtatrabaho ninyo, sakripisyo nyo sa trabaho sa gobyerno ng Maynila para sa ating mga nasasakupan, doon man lang masuklian kayo ng pamahalang lungsod ng Maynila. Sa MTPB, magtino kayo. Siguro naman narinig na ng direktor ninyo na si Dennis Biahe. Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Anyway, may huli o wala, may sweldo. Ang tanong lang naman kailan. Opo, buti na sa umpisa pa lang, malaman nyo na. Sabi, di ba, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng? Hindi ko alam kung maabot ang sweldo ninyo sa katapusan. Yes. That's how we are ruined. But don't worry, tulad ng sinabi ko kay Jazz, sabi ko, Jazz, basta tayo empleyado muna, bago kontraktor. She knows it naman from the beginning. And the good thing about Jazz, si Jazz. So, lahat ng bimpo, pipigayin ko, makasweldo lang tayo sa katapusan. Para na tayong ano ngayon, minimum age earner, hand to mouth, may kita, may chicha. Ganun po ang sitwasyon natin. Don't worry, I don't want to ruin your week. I'm just trying to, state the facts that we are really in a fiscal ICU. To our people in Manila. So ulitin ko ang gusto kong makita, promotion, permanent. At Madam Jo, Consiel Jo, ayaw ko mapopromote dala ng tagadala ng pagdimam.
ni Director. And so, let's give merit and credit to those people who deserves to be promoted. Ngayon, sa ating bisita, may mga bisita tayo rito, may magdo-donate ng 2 motor. Mabasa sana kayo ng ulan, nang dumami pa kayo. Magandang Lunes, umpisa na ng pagbubukas. But now I'm going to address the people of Manila here. And let me take this opportunity to address our citizens. I assume 12:01 last Monday, facing chaotic filth like Smoky Mountain in most of our avenues and boulevards in the city. Hindi pa kasama dyan yung mga basura sa kanto ng iskinita at bahay ninyo. And timing, nawala naman yung 2 kontratista. Now, let us not put blame to one another. Hindi rin sila biniyaran, hindi na rin nila kaya. That's the truth of the matter. And the thing stops there. We assume, and it became a crisis, maraming pwedeng magkasakit ng mga kababayan natin. So at 2 o'clock, immediately after 12:01, the same day, took the responsibility and put things in right order. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, I think kayo mismo, dahil marami naman sa inyo dito, taga Maynila, we can honestly say, since Monday, last week, at least, guminhawa na ang ating mga kalsada. Tanong, total mamamayan din naman kayo, nakakot na ba yung basura ninyo sa kanyang mga lugar? Yeah. Nakakot na ba? Yes. Hindi pa tayo nakakalpas sa problemang iyon. But 80%, at the very least, or 85% of our garbage crisis is resolved already. And I would like to thank our fellow employees in the government. I hope hindi naman kalabisan sa inyo. Palakpakan natin yung mga taga-DPS, City Engineering, MDRRMO, MTPB. Nagtulong-tulong na po lahat. Utilizing whatever is left, maximizing and utilizing it properly. At siyempre, maraming salamat, Lionel Waste Management. I hope to the next leaders at this city, always be reminded of our history. In 1992, in 2019, ang basura ay issue ng mayaman, middle class, at mahirap. Ang basura ay concern ng taong bayan. Kaya naman, at least, kayo na mga mamamayan dito at mga mamamayan nanonood, in a matter of few days, I think, magno-normalize na ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Maynila. Good morning, Mami. One problem down. Then we go to the next. I went to hospital ng Maynila Mami, and visited our doctors and nurses, and only to find out the night before
I randomly visited our hospital. I was informed that the night before, ni hiringgilya, ni injection o in English, syringe, anuso, wala tayo. Karayom. Karayom. Shout out sa inyo dyan. Good thing that our OIC, Director Padilla, and our OIC, masayang-masaya ako, siya ang OIC ng Manila Health Department. Palike naman po ng ating live. At Sa Manila Health Department, wala na mga api sa inyo. Wala na sisigaw-sigaw sa inyo. Hindi na rin kakabahan. Yung ibang individual dyan, nakapag-emergency purchase. So why am I saying this? Ano, sa hospital lang ba ng Maynila yun? I don't think so. I've been around the city, Chichi and I. Ang reklamo ng taong bayan, ang meron lang tayo sa hospital, Togmolo doon, Yakapsul, at Kispirin, at Simangot. Nana, thank you. Health centers, wala rin. Dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual. Dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual. Ang kapanantay na sakripisyo ng ating mga kababayan. But those are the things of the past. This week, despite of that amount, or what you call commercial obligation, our suppliers who pulled out already last September, but nobody told you, who pulled out already last February, but nobody told you, because they cannot take such recurrence of obligation, unfulfilled obligation of our city. Now, isang may babaon ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. This week, we will move heaven and earth. We will acquire medicine with money or nothing. We will do our best to the people of Manila, to the doctors who are serving there, to the nurses, our BHW. We will find ways. We will find a way this week, and I will update you. Loobin nawa ng Diyos, makakita pa ako ng bingkong basa, nang mapiga ko naman. Sisiguraduhin natin maibalik ang gamot sa 6 na ospital at 40 mahigit na health center sa lungsod ng Maynila. And after that, the third most important thing also, help me address our fiscal problem. Wala akong hihingi sa inyo sobra. Ang hiningi ko lang, yung takda, pumasok sa kaban. Huwag kayo mag-alala. Wala na mga abogado rito na nangaharang at nakikialam ng kanyang departamento. You will operate as a department, not being run by 1, 2, or 3 person higher than you. Wala nang ganon. Kaya kailangan ko ng tulong ninyo. Trying to be honest,
and straightforward. We need to cure, we need to heal the city finances. At wala, again, ulitin ko, wala akong hihinging sobra. Ipasok nyo lang yung piso sa piso. Cuentas claras. Wala na. And we need to do it fast. Kasi kung hindi, malamang sa 30, wala kayong sweldo. Tama. Yes, it may sound like a joke. But what if, just what if, walang pumasok? Kasi wala talagang lamang, hindi aabot na ang natitira. Hindi na. Hindi na. So kaya, mga kapwa ko empleyado, pwede ba makisuyo sa inyo? Tutulungan niyo ba ako? Tutulungan niyo ako? Yes. Saan ba dito ang assessment? Tutulungan niyo ako? Wala na yung mga siga. Wala na. Maniwala kayo. Wala na mga api sa inyo. Isa lang ang boss. Lagi, isa lang ang boss ng opisina. Maraming boss. Kaya pag may nakailam sa inyo dyan, halimbawa city administrator, secretary to the mayor, sabihin niyo sa akin, tapos na yung mga panahon ng pang-aabuso ng city administrator o secretary to the mayor sa inyong opisina. Wala na. Sino dito yung sa zoning? Wala na rin. Mag-iingat kayo. Inabantayan ko kayo. Pinangako ko yan sa isang matanda. 50 square meter. Nag-a-apply ng zoning. Inahataw ng empleyado. Nangutang sa pag-ibig ng 600,000 yung kanyang anak. I'm telling you straight. Marami kayong piniyak. Gusto ko bangon natin ang puri natin. This is your chance. Do it with me. Let's do this not for me, but for the people of Manila. They deserve better things from their government. Si Joaquin At Phoenix mag-iingat sa kanyang kayo. papa. Sanay akong bumibisita hanggang madaling araw. Magkape na kayo. Totoo po. Gusto ko first natin to, nilalatag ko na kagad yung mga gagawin natin sa mga susunod. Kikilalanin natin na magaling. Ang nangabuso naman, panagutin ko. Kaya po sa inyo, mga kapwa empleyado, help me. Help me. Even the city council, yung nababalitaan ninyo nung araw, na siksik-liglig ang mga konsihal, no. I will not tolerate that. They know it already. Nakiusap na ako sa kanila. Sa mga GEO na nandito, kinakabahan. Mga GEO, kinakabahan. Huwag na kayong kabahan. Kung kayo ay talagang pumapasok sa opisina, kung kayo ay talagang nandoon sa opisina yon, i-renew kayo ng lungsod ng Maynila. Sabihin nyo na yan sa kapatid nyo, anak nyo. Ang hindi ko i-renew yung JO, yung nag-house to house na JO. Primo, ikaw papasok sa trabaho, sasabak sa bagyo, baha, and so on and so forth. Yung kasama mong JO, nakahilata, may 15, may 14. I mean, that's unfair. So, while it is true that we are going to cost cut, but we are going to cost cut efficiently. Hindi whimsical, hindi capriccio. Kaya,
Yung katulad ng binilong sa akin, maswerte itong mga nakabanda. Ayan. May tidos kayo, sabi mo. Sabihin mo sa kanila, effective July 1. Kaya pala mahina yung musika kanina. Ayan po mga kababayan. Kulang-kulang na. Nakakaawa naman. Hindi, pumanatag kayo. Walang politika rito. Warm bodies, functioning, being utilized by the city and your offices. You tell them, your department head will know this later on. Pero gusto ko na kayo na, sa bibig ko na mismo ninyo marinig. Papasukin nyo sila, kasama sila ulit sa pamahalang lungsod ng Maynila.